Welcome back. Ito po Kilubrom, Sukatan ng Katwiran. At ipagpapatuloy po natin ang paghimay, pag-aalala at pag-uusig kung paano ipinatupad ang batas militar at isinantabi ang karapatang pantao at kung paano karaming mga Pilipino ang nagdaan sa ganyang karahasan. Ngunit hindi po ba, Chairman Rosales, lahat ng mga nasaktan o marami sa mga recorded victims, kinilala naman natin ngayon. So, alam mo, ito napakaganda na nangyari dito. Because yung mismong class suit judgment is being enforced ngayon. Napanalo ito sa Estados Unidos sa District Court of Hawaii. Ngayon, yung partial part of this, kasi hindi naman yung pinakalaki, about 10 million or 7 million dollars is now being enforced. Saan galing yung... galing ito sa mga cronies, galing sa pera ni Marcos ito. Mga natuntun, nasamsam. Natuntun ito dun sa real estate na nangyayari dito sa Colorado. Nakaw na yaman, di ba? O, nakaw yaman yan. At mismo yung korte ng Texas, Appellate Court ng Texas, sinabi niyang ganon, binigyan niya ng approval yung settlement para ibigay ito sa mga victims of human rights violations. Magkasama tayo sa Kongreso noon Kasi isa ako sa bumuo ng Agrarian Reform Law. Yes, At ang sinabi natin, lahat ng nakaw na yaman ay ilalaan para sa mga magsasaka. Ngunit inamendahan ninyo. Bakit magsasaka lang? Paano yung mga biktima ng karapatang pantao? You amended that. That's why itong 10 milyon, kaya kayo may tinanggap nung inamendahan hindi ako tumutol sapagkat I was former Minister of Agrarian Reform. Pinagtanggol ko yung karapatan ng magsasaka. Ngunit merong mataas na karapatan pala. Yung karapatan pantao na nalimot natin, pinaalala niya. Diyan ang galing ngayon yung pera dun sa nasamsam na nakaw na yaman. At ang ibig sabihin lamang nito, sabi ko nga dun sa mga nakakatanggap, ka-training, umikot din ako sa Mindanao at saka sa Kabisayaan. At sa bawat isa sa kanila, ng mga tumatanggap, nakapila sila, marami sila Sabi kong ganon, itong 43,000 pesos, 43,200, $1,000 per, mukhang parang maliit lamang yan, pero mahalaga yan, makakapagbigay na ng pagkain sa mga bata o pag-aayos ng bahay ninyo. Pero ang pinakamahalaga siguro dito ay ito ay kumikilala o nagpapatunay na sa panahon ng kadiliman, meron sa ating mga Pilipino na hindi natulog, hindi natakot, bagkus lumaban, nanindigan para labanan ang diktadorya at ibalik ang demokrasya. Ito, nagdi-demonstrate sila sa Tondo, yung karapatan niya magkaroon ng lupa. Actually, hindi lang naman sa karapatan yung panlupa. Kasi nung mapapaano na kami, yung nakakaramdam na kami, na talagang hinihigpitan, talagang kailangan na talagang sabihin na ibalik na talaga yung demokrasya. So doon isa ako doon sa mga hinuli noong April 23, 1977. At doon ang April 24, dinala ako doon sa MISG, doon ako tinorture. Paano torture ang ginagawa sa inyo? Ang ginagawa sa akin noon, meron sila parang field telephone na nakalagay sa lamesa. Pag nilagyan ako ng wire dito sa aking kamay. Kuryente, no? Pagka tinatanong ako at hindi nila gusto, iikutin yon at pumapasok yung kuryente sa akin. Anong mga tanong sa inyo? Tinatanong ako kung saan si Joe Season, hindi ko mang kilala. Sabi ko, hindi ko mang kilala yon. Kung si Joke nung tinanong nila, kilala ko. Sabi kong ganon. Hindi naman kayo ng membro ng Partido Komunista ng Bayan? Hindi naman ako membro ako, presidente pa ako ng Zone 1 Tondo Organization. Sinasabi ko sa kanila. Yung mga civic at saka mga protest organization kayo? Yun, doon kami. Kaya lang, hindi naniniwala kasi paano daw yung mga tao natuto na. Siyempre, ang mga tao habang makikipaglabang ka sa karapatang pantao, nagkakaroon ng karanasan yan. Para ilaban din nila ang kanilang karapatan. Bakit wala ho kayo abogado? Meron kaming abogado noon, si Pepe Jokno, si Senator Gingona. Pero bakit ho kayo tinutorture ng ganyan? Hindi ako inabutan ng abogado ko kasi nung dinala ako noon, galing ako sa Intelligence Service ng Manila,
i-turn over ako sa MISG, kinahaponan na yon, inumpisahan ako ng torture. Sa inyong palagay, kayo lang ba natutorture o... Hindi, marami yon. Hindi lang ako. Ibig sabihin, ako yung... Doon sa daan-daang hinuhuli nun? Marami yung natotorture. Kasi yung Mr. ko rin, na-torture din yun eh. Ang kanyang mukha ay pinapasok doon sa lababo, ay sa inodoro, na may dumi. Yon, isa yun. There is, Chairman, there is an abundant evidence of these violations. And... actually, yung aking kaso documented. Nagreklamo din ako sa militar dahil tinorture ako ng militar. Nag-create sila ng commission para i-hear ang kaso ko. Pero nang sinabi ng kanilang commission na ako raw ang nag-torture sa sarili ko. Kaya hindi tama eh. Kaya nung malaman ko na magkakaroon ng class suit, talagang desidido akong ipahayag sa buong mundo yung nangyari sa akin. Kasi gusto ko, ayaw ko na mangyari pa sa ibang tao. Ayoko na mangyari pa uli ang martial law. Ayoko magkaroon ng pagkahis sa karapatan pantao. Lalo na ng maliliit. Kasi maliliit, hindi makakibo eh. Yung mga kilalang tao, hindi nga masyadong makakakibo eh. Lalo na yung maliliit, paano makakakibo? Di ko ba? We will take a short break. Ipagpapatuloy po natin ang ating paliwanagan at hihimayin natin upang maunawa natin yung napaka mabigat, pinakamaitim na pangyayari sa karapatan ng bawat, lalo na ang mga maliit dito sa ating bayan, at ang bahid na malaking naging kasalanan ng martial law sa demokrasya.